Palakpakan ulit natin si Lord. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa at andito ulit ako. Kadalo, kita ko kayong lahat. Niwan ko po yung trabaho ko doon at nandito po ako para ginamit po ako ni Lord para ipahayag ang kanyang salita, ang kanyang mensahe para sa lahat sa atin. Tingnan po natin yung context sa Hebrews 12:2. 1 and 2 siguro para kuhan ko yan. Masaya ba kayo? Kahit na kuhan, may mga mabibigat na problema, kahit walang pera, masaya pa rin? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Tayo po ay tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoon. Kaya't sabay-sabay nating basahin po ha. Kaya't yamang nakupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ang ating takbuhing may pagtitiis, ang ating takbuhing inilagay sa harap natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na ni walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Panginoon. Let's pray. Let's bow our head at tayo humingi ng patawad sa ating mga nagawang kasala. Tayo magpapalinis sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong banal na salita. Truly, Lord, na apart from you, Lord, we are nothing, Lord. Maraming salamat po sa iyong kapayagan ngayon, Lord God. Lord, wala po akong alam na sasabihin, Lord. Gamitin niyo ako mightily, Lord God. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Lord God. Wala po akong alam, Lord God, kundi po ang iyong nais, Lord, ang mahayag, ang iyong kapangyarihan po, Lord, ang mahayag, Lord, sa buhay ko, Lord God. Lord, as we praise you, as we worship you, Lord God, as we glorify your name, Lord God. Lord, tinataas ka namin, Lord God, as I decrease and you increase, Lord God. Lord, mangyari po ang nais niyo sa buhay namin, Lord God. Pinapala namin kay Lord. Pinupuri namin kay Lord God. Pinapasalamatan namin kay Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Ito pong iyong nais, Lord, na mahayag po sa lahat ng bansa ang iyong kalooban, Lord, ang iyong salita, Lord God, na magpakailanman ay hindi mawawala. Mawala man ang langit at lupa, pero ang iyong salita ay hindi mawawala. Amen. Thank you, Lord. Maupo po tayo. Wow. Kung kayo ay tatay rito, hindi nyo alam kung minsan sasabihin nyo. Hopefully, sabi nga sa Bible, ang banal na espiritu ang magtuturo sa atin kung ano man yung sasabihin natin. Marami man tayo nabasa, pero kung minsan nag-prepare tayo, pero alamang pwedeng hindi yun ang ibibigay ni Lord ng salita niya. So, tayo mapalad at andito tayo na nakikinig ng kanyang salita. Hindi yung wala tayo rito sa gawain at nasa labas tayo na nakikihalubilo sa mga taong hindi nananampalataya o hindi naniniwala sa salita ni Lord. Kuya, pwedeng pa-request ko ang isang English para may... Ayan. So, tingnan natin sa English, ano? Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Yan po. Alam nyo, ang buhay po natin ay naihalin tulad sa
sa race, takbuhin. So sa takbuhin, siyempre, bago kayo makasali sa mga ganong palaro, kailangan mag-prepare kayo. Andun yung talagang magte-training kayo, magkakaroon kayo ng weight training, pati pagkain nyo, kontrolado. So, wala kayong mga bisyo siguro, walang paninigarilyo, walang inom, walang puyat. So, todo-todo na inaalagaan nyo yung katawan nyo. Kasi pag andun na kayo sa takbuhan, kung hindi kayo fit at mahina yung puso nyo, mahina yung mga katawan nyo, ay kayo ay bigla na lang babagsak. Siguro nung 1998 yun po, ay 1998 or 1991, bago ko pumunta sa Manila, nagja-jogging din po ako noon. Niikot ko po yung oval. So yung panon, yung field is 400 meters yon, 400 meters. So yung takbo ko, yung mabagal lang kasi kung bilisan mo, ay talagang mapapagod ka. So yung takbo mo konti lang, yung ganyan lang. Pero yung pagka nakasampung ikot ka na pala, tagaktak na yung pawis mo. Talagang hinahabol mo yung hininga mo. Pero yun, talagang maganda yung pakiramdam mo pagkatapos dahil pinagpapawisan ka. At yung, alam nyo pa, pag natatanggal yung pawis nyo, ay yun yung carbon dioxide o lahat ng toxin, lahat ng waste sa katawan ay nailalabas. So, yung oxygen din, daloy ng daloy sa buong katawan natin, sa brain natin. So, gumaganda yung ating pakiramdam. Yun, nasubukan nyo yun, yung pag pinagpawisan kayo, yung mga naglalaro sa basketball, ay talagang, yun din, pag naglaro kayo ng basketball, todo hingal. Talagang, di ba, Kuya Joel, no? Pagka naglalaro ng basketball. Ako din, naglalaro din ako ng basketball. Talagang, pero, nga, kung makakasabayan mo yung mga batikan, ihingalin ka kung wala kang practice. So, kailangan talaga fit ka na tumakbo, maglaro sa mga ganong klaseng takbuhin. So, kung titingnan natin sa ating buhay, ay tayo nababalot ng mga maraming problema. In a way na nung wala pa tayo sa Panginoon, nung nasa mundo pa tayo ay hindi natin alam yung ano yung pamantayan ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung tama, kung ano yung mali. Basta kung ano lang siguro yung nabasa natin na libro, yun na yung, o naituro sa atin ng magulang natin, yun na yung ating gagawing pamamantayan. So, for example, si Kuya Bong, may nabasa siya, maganda sa pagkakabasa niya, na sinulat na isang tao, so maganda yung binasa niya, okay na yun sa kanya. O kaya si Kuya Dexter, may nabasa rin tungkol sa engineering o ano man yan. Nakita niya maganda rin sa pamantayan niya. So, o kaya si Kuya Rex, na magaling din magbasa at Ngayon, kanya-kanya tayo na nababasa. So, lahat nilalagay natin yun sa ating isipan. Inakarga natin lahat yun. Ngayon, kung maganda yung nilagay natin, maganda rin yung lalabas. Ngayon, kung basura yung nabasa mo, sigurado, basura din yung pupunta sa isipan mo at katawan mo. So, yun nga, tayo napopollute ng mga bagay-bagay sa mundo. Napopollute tayo na sense na akala natin tama yon na nabasa natin, yun pala yung mga magbibigay sa atin ng kapighatian sa buhay. For example, yung akala natin, yung mali tayo, tinuruan tayo na na mag-aral. Mag-aral, sige mag-aral kayo na at para magkaroon kayo ng magandang buhay. Karoon kayo ng trabaho. So, yun nga lagi ang sinasabi na ating magulang. Diba, walang nagsabi sa inyo na mag-aral kayo ng Biblia? Wala po, diba? Wala po. Kasi sa amin din, walang nagsabi ng gano'n na buklatin mo ang Biblia, yan ang pag-aralan mo kahit di ka na pumunta sa eskwela. So, yun ang nangyari sa atin sa ngayon. So, nakikipagtakbuhan tayo sa bawat buhay natin, kanya-kanyang takbo tayo.
Kanya-kanyang takbo tayo. Ngayon, tumatakbo tayo, minsan nadadapa tayo, minsan napapabilis, minsan yung iba tumitigil na lang. Tumitigil tayo dahil hindi na natin kaya. Parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng pag-asa. So, kung titingnan nyo sa John 16:33, na dito sa mundo, punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng kaguluhan. At yun, minsan may problema ka sa trabaho, problema ka sa pamilya, lahat. Nung wala ka pa kay Lord, parang sinosolo mo lahat yung problema mo. So, basahin mo natin, ano? I have said this to you, that in me, sabi po ni Jesus to, in me you have peace. In the world you have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So, napakalinaw po na andyan pala si Jesus Christ na pag ibinigay natin yung faith natin sa Kanya, yung ating lahat-lahat sa Kanya, magkakaroon tayo ng peace. In me, you may have peace. That in me, you may have peace, sabi niya. In the world, you have tribulation. Tribulation, magulong mundo. So, tingnan nyo lang sa mundo, napakagulo talaga. Napakagulo. Tapos, yung mga ifinifit ng mundo sa atin, sa mga TV, sa radyo, sa mga Hollywood films, ay akala nyo, yun na yung maganda. Diba, pag nakakita kayo ng mga Hollywood actor, Hollywood actress, ay gusto nyo silang tularan. Kaya kung teenager kayo, ilang oras kayo manalamin. Diba? Kung minsan, isang oras ka dyan sa si Ate Helen, ilang oras manalamin daw. Diba, parang nagpapagwapo ka pa na pagpunta mo sa school, makita ka ng crush mo o makuan mo yung crush mo. So, lahat tayo, binombard tayo ng mundo ng mga bagay-bagay na mali. Mali talaga, maling-mali. Pero, sinabi nga sa John 8:32, ang salita ni Lord, for you will know the truth, and the truth will set you free. So, nung nalaman na natin na ang Bible ay katotohanan, at hindi yung katotohanan na sinasabi ng kaibigan mo, o yung best friend mo, o yung magulang mo, hindi mo alam kung katotohanan nga yung sinasabi ng magulang mo. Kasi may mga magulang din na minamanipula ang anak. In a way na pasusundin yung anak, at yung anak naman susunod sa magulang ko, ano na yung sasabihin lahat ng magulang, maniniwala ka na doon. Pero sabi ni Lord sa kanyang salita, obey your parents in the Lord. Hindi lahat ng sinasabi ng magulang natin ay tama. Hindi lahat ng sinasabi ng ating mga kaibigan ay tama. Hindi lahat ho ng napapanood nyo ay tama. Kasi pwedeng fabricated yan. Pwedeng in the name of money o pera, para pagkakitaan ng isang bagay, gagawa sila ng mga video na akala nyo totoo. Kasi ngayon pwede nang ma-fabricate lahat, mapeke lahat. Pwede nang mapeke lahat. So, huwag kayong basta-basta naniniwala din sa nakikita nyo o nababasa nyo o naririnig ninyo. So, ang katotohanan ay ang salita ng Panginoon. At ang salita ni Lord, hindi mawawala yan. Mawala man ang langit at ang lupa, ang salita ni Lord ay hindi mawawala. Nabi yan sa Matthew 24:35. Heaven and earth may pass away, but my words shall never pass away. So kung ginawa niyang heaven, ginawa niyang earth, pero ang salita niya, hindi mawawala, will never pass away. My words will never pass away. So napakaliwanag po. Kung ano yung tinatangkilik natin dito sa lupa, tapos yung mga astronaut naman, mahilig pumunta sa mga kalangitan, at tinitingnan nila yung heaven at nagdi-discover pa sila ng mga ibang planeta na sinasabi na may tao daw yun o may alien daw doon, parang kinakalaban na nila ang Panginoon. So, yung bang sa sobrang kagalingan nila ay parang nakikipagpaligsahan sila sa Panginoon. Sinabi ni Lord, tayo lang ang mga nilalang ng ating Panginoon. Tayo lang.
We are created in God's image, sabi sa Genesis 1:26. So, wag po kayong, kung ano man yung tinatangkilik nyo ngayon, mas maigi tangkilikin natin ang salita ni Lord. Amen po ba? Malakpakan natin si Lord. Yan po, makikita natin let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So, nung nag-aaral tayo, noon pa man, finid na tayo ng mga evolution theory ni Charles Darwin. Nabi niya, galing daw tayo sa ape. Sino galing dito? Sino maniniwala na galing tayo sa unggoy? Totoo, muntik din ako naniwala. Kasi meron na naman silang sinabi yung tungkol sa kay Lucy. Yung Lucy na, yun daw, kasi nagsimula sa mga talagang gagawa yung mga scientists ng mga istorya at libro para patunayan nila na tayo nag-evolve sa small life forms, naging ape, naging tao. So, although similar yung DNA ng hayop sa tao, yung unggoy sa tao, may mga halos similarity sila talaga. Lahat halos very similar. Pero kung maniniwala tayo sa salita ni Lord, we are created in God's image. So, naniniwala po kayo doon? And Jesus Christ is the perfect image of God. So, sabi nga, kung sino nakakita na sa Kanya noon, ay nakita na rin ang glory or image ng God the Father. So, sino ba si Jesus Christ sa atin? So, Kuya, balik tayo sa context, Kuya. Nung nasa lumang pananampalataya tayo, ang daming nagsisimba tayo, pero ang daming minimension ng mga pangalan. Andyan po yung mga santo, andyan si Mary, andyan yung Santo Papa, buhay pa pero santo, we call it saint. Alam niyo po, ang Vatican, gumawa siya ng 10,000 mga santo. Kaya yung kalendaryo natin, punong-puno ng santo. Marami, 10,000, sabi nung Vatican. Tapos 86 doon ay popes. 86. So, ang Vatican, ginawa nila, mga santo ang mga tao na yan, tapos ginawa nila ng mga istorya na para sundin natin. Pero sinabi dito, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. So bakit ka pa tumatawag sa kay Mary? Bakit ka pa tumatawag sa may iba-ibang santo? Well, ako'y naniwala din sa mga santo-santo. Naging biktima rin ako. At yung misis ko ang nagyakag po sa akin. So, ako'y punta kami sa Manawag, Our Lady of Manawag. So, kung sino na po nakapunta rito sa Our Lady of Manawag? Marami po, So, very popular si Our Lady of Manawag. Yung pipila ka, sa bandang likuran pa yata, meron yung wishing well doon, may kandila. Kung magtatapong ka ng coins doon sa likod. And then meron yung lugar sa bandang likuran, aakyat ka, ay meron yung aakyat ka, hihipuin mo yung damit niya. So, lagi-lagi kami doon, nung naka-4 na beses kami siguro doon. So, hindi ko rin kasi alam ang salita ni Lord. Basta, as a member ng Catholic, yun na lang din ang ko. Tinanggap ko na lahat ang tinanggap, yung mga kung ano man yung sistema ng Catholic. Hindi rin ako nagbabasa ng Bible noon. Sabi ng John 8:32, for you will know the truth, and the truth shall set you free. So, bakit may 10,000 pang santo na kailangan nating tawagin? Naniniwala ba kayo doon? Sa maling paniniwala, maraming. 1.2 billion po ang Catholic na ho.
Naniniwala sila sa mga ganong bagay na binubuhat-buhat pa nila yung mga santo na yan, nagawa ng tao. Pero si Jesus Christ, galing siya sa taas. Espiritu siya, and then nagkatawang tao para i-save ang tao. Alam niyo ba, pag hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, makikita natin yung tayo i-condemn ng ating Ama, God the Father. So makikita natin to sa John 3:18. Kukondemn tayo. Dito pa lang, buhay pa lang tayo. Kinokondemn na tayo ng Panginoon. God the Father. So, asahin po natin, he who believes in Him is not condemned. He who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. So yan, napakalinaw po. Kung hindi kayo naniniwala, ay buhay pa kayo, condemn na kayo. And then, alam nyo ba, nagagalit ang Panginoon, todong galit ang ibibigay niya sa atin. Sa John 3:36, na kapag hindi tayo naniniwala, galit ng Panginoon ang pupunta sa atin. He who believes in the Son has eternal life. Eternal life. Sino naniniwala eternal life po? Mahina. Isa pa po. Yan. Praise God. Amen. Praise God. But the wrath of God rests upon Him. Wrath is galit. Matinding galit. And hindi kayo magkakaroon ng buhay. The Son shall not see life. And si Jesus Christ, sa John 14:6, makikita natin. Jesus said to him, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. Oh, napakaliwanag ho, but by me. Hindi relihiyon. Sino naniniwala na relihiyon nakakapag-save? Ang dami pong relihiyon. May Buddhism, may Shintoism, may Jehovah's Witness, and may bahay, mayroong AAE, ano ba yun? Marami po. May Hinduism, may Muslim, may ano yan? Ano Muslim? Islam, yan. Sila po hindi naniniwala kay Jesus Christ. May sinasabi sila, there is only one God. Pero hindi nila kilala si Jesus Christ. So, hindi tayo makakapunta sa Ama po kung hindi tayo naniniwala kay Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? He is a mighty God. Isaiah 9:6, kuya. Si Jesus ay mighty God pala. Hindi ito sinasabi nung nasa simbahan tayo, sa Catholic o sa anong simbahan. Parang ipinakita nila na napaka-ordinaryo ni Jesus Christ. For to us, as a child is born, to us, a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Jesus is a mighty God. So, naniniwala kayo doon? Ako noon, hindi ko nabasa yan, hindi ko kilala rin si Jesus Christ. Na siya pala ay God. With God-like quality, equal to God, na nagsasubmit kay God the Father. He is also everlasting Father. Father. Ayun, anong tawag natin sa mga pare? Father Damaso? Ano pa? Baba. Diba, siguro nabalitaan niyo yung mga noon, dami kong pinupost sa Facebook regarding sa mga pare na nag-aabuso ng mga kabataan. Madami ho, yung Vatican nga nakapagbayad na ng $30 billion sa mga inaabuso nilang mga bata. Meron pa yung mga pari na nag-abuso ng mga bata, 30 years na nang-aabuso. Okay lang kung nang-abuso siya one time at nagbago siya.
Pero hindi kinover up pa siya ng Vatican. Documented po ito sa Wikipedia. Paano pag makaprint ako ng copy, papakita ko sa inyo. Kasi marami na pati sa amin, sa Pilipinas, sa atin, sa Pilipinas, sa lugar namin, may mga pare na nababalita namin may mga anak. And then may mga testimony pa ng mga ng mga nuns, mga madreho na inaanakan ng mga pare. So we call them father. Pero si Jesus Christ ang masasabing father. Na yung tao, si Jesus Christ na nagkatawang tao na mighty God na walang sala talaga si Jesus Christ. 2 Peter 2:22. Kaya lagi nating ang faith natin ay magre-rest na si Jesus Christ ang perfecter and author of our faith. Andyan yata ko yan, yung ano? O kaya dun sa Hebrews 9:27 and 28, kuya. And 28, para makita natin yun. So, ngayon kung tuloy-tuloy tayo na na nagkakasala nga, andun yung pagkakasala natin, di natin alam, meron judgment day po. Meron judgment day. So yung mga pare na yon, tuloy-tuloy sila na nagkakasala. For 30 years, kino-cover up yung mga kasalanan nila. Ang daming bata na nasisira ang buhay. Ibibigay ko po yung website noon. Ibigay ko sa inyo yung Hindi sana ako'y naninira sa pero marami na hong naglalabasan na regarding sa mga pari na yon na they even let themselves be called father. Pero si God lang ang pwede nating tawaging father, si Jesus tatawagin nating father. Pero ang tao, yung father natin sa laman pwede, pero yung father na nasa simbahan ay hindi natin pwedeng tawagin sila na masasabing father. Nakalimutan ko lang po yung verse regarding doon pag makita po natin. Tanungin natin si Pas mamaya. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So Christ, having been offered once, so makikita po natin si Jesus Christ, He have been offered once to bear the sins of many. So dito nyo lang makikita si Jesus Christ nga ang nagkatawang tao na dahil sa pagmamahal ng ating Diyos na Ama ay para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Kasi hindi tayo makakadirekta kay God. Never. Hindi tayo makakadirekta po. Never. Kailangan natin ng isang walang kasalanang anak ng Diyos para mamagitan po sa atin. Amen po ba? Amen po? So, will appear a second time not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for Him. So, katulad sinabi ko kanina, may race tayo na tinatakbo. So, kung we are eagerly waiting for Him, so tumatakbo tayo sa race at inaantay din natin na makita natin siya. So we are eagerly waiting to see Him also. So takbo tayo, sige lang, yung mga mabibigat natin na pasanin para mabilis yung takbo natin at hindi tayo mahirapan, ay iiwanan natin. Ano po ba yung mga kabigatan na yon? Yung mga bigat na bagahe natin? Sino ba nakakita na tumatakbo meron siyang bit-bit na bag? Wala po, di ba? Kaya nga, nagte-train tayo na tatanggalin natin lahat yung mga fats natin. Nagte-train tayo na weight training, lahat yun. Kaya kung ihalin tulad natin, nagbabasa tayo ng Biblia para malaman natin yung katotohanan. Para malaman natin yung mga kasalanan natin. So, sinong gustong makakita na kay Jesus Christ? Amen. Isa pa po. Amen. Isa pa po. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.
So yun yung yung nagpapabigat sa atin yung mga bagahe natin sa buhay. Yung mga bagahe natin sa buhay. For example, yung may nakaaway ka. May nakaaway ka. Kaaway mo pa nung elementary ka. Pero nung makita muli, hanggang ngayon, hindi mo pa napapatawad. Alam niyo noon, may sumuntok sa akin noon, nung grade 4 ako. Ganito ako, grade 4. Pero hindi pa kami nagkita eh. Pero sa akin naman, madali ako magpatawad. Sabi mo lang sorry, wala na sa akin. Hindi ako nagkikim-kim. Yun siguro ko, madali akong magpatawad. Mababa yung kalooban ko na kahit sino pwede kong patawarin. Sinabi ayan po, yung kanina, yung call no man your Father on earth, for you have one Father who is in heaven. So napakaliwanag po. Hindi yung Father Damaso, Padre, pa ibang Padre dyan, Padre Thomas, napakalina po, isa yung Father po natin. Father Valentin, may Father Valentin ba? Opo. So, palakpakan natin si Lord, ano? So, lagi-lagi si Jesus Christ ang ating siya ang our only mediator. 1 Timothy 2:5, kuya. Para ma-reinforce yung faith nyo kung bakit si Jesus Christ lagi. 1 Timothy 2:5. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So, pag sinabi nating mediator, tagapamagitan. So, wala nang iba ho. Wala nang Mary dyan. Wala nang santo dyan. So, bakit ano pang silbi ng mga santo? Ano pang silbi ng rosary? Ang rosary actually, ang mga Hindu may rosary sila. Muslim may rosary sila. So, siguro doon, ginaya din ng yun, may rosary din sila. Actually, si Mary, kung titignan nyo, sa Luke 1, 46-50 ko yan. Even Mary needed a Savior. So ngayon, sa Catholic, pinantay na nila si Mary, o kaya si Mary susundin pa ni Jesus Christ. Luke 1, 46-50 pala. Dito nakalagay na si Mary ay hindi siya saved. Na kailangan niya rin ng Savior. Yan. Nanyo po And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. So, diba, sinasabi natin, Mary, pray for us. Diba? Napakaliwanag po. Diba, Kuya John? Nagro-rosaryo ka noon? Noon, iniikot-ikot sa amin yung rosary, yung estatwa ni Mary. Yung estatwa ni Mary pumupunta sa mga bahay-bahay, yung rebulto ni Mary. So yan, napakaliwanag ko. And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. For behold, henceforth, all generation will call me blessed, and God is mighty, has done great things for me, and holy is His name. Hindi niya sinabi, holy is my name, but holy is God's name. Ba't tinatawag natin Holy Mary? Mali. So, yun po, si Jesus Christ lang talaga ang natin, the way, the truth, and the life. Siya nagbibigay ng buhay sa mga naniniwala sa Kanya, yung nangyari sa Kanya sa krus. Kasi yun lang, yung maniwala ka lang, and then ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan, ay patatawarin ka ng Panginoon. Sino po naniniwala po na patatawarin kayo ng ating Panginoon? Kasi po ako noon, ako din, hindi ko naman sinasabi na santo ko. Ako din, makasalanan din ako. Marami din akong nagawang problema sa buhay. Marami din akong naging kasalanan sa buhay.
Noon, parang hindi ako makalapit kay Lord. Pero nung nadaanan ko di ba, bago mamatay si Jesus Christ, meron yung dalawang nakapako sa left and right niya. Di ba yung isa naniwala? Di ba ho? Yung isa, ino-offer na ng Panginoon na maniwala na siya yung Savior, siya yung Messiah na ipinadala sa langit, ay hindi pa rin naniwala. Yung thief, dinispise niya pa si Lord Jesus. Pero yung isa nagpakumbaba at naniwala na from this day, Lord, isama niyo ako sa paradise. So tayo, nung tayo may mga kasalanan, dalawa lang ang gagawin natin eh. Either lumayo tayo o lumapit tayo kay Lord Jesus. So yung isa nagpakumbaba, lumapit at pinatawad. Pero alam niyo yung lumalayo kay Jesus Christ, lalong napapahamak. So for sure, yung tao na nasa other side ni Jesus Christ, ay wala na siyang pag-asa ng panahon na yun. Hindi siya lumapit. So, ganun ang gawain ng kalaban actually. Pag marami ka ng kasalanan, sasabihin ng kalaban, ng demonyo, huwag ka nang lumapit kay Jesus Christ o kay God. Hindi ka na niya patatawarin. Yun ang lies ng demonyo. Siya nga ang the father of all lies sa John 8:44. John 8:44, kuya. He is the father of all lies. He has been lying from the very beginning. So yun si Satan, na siya yung the father, the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth. So di ba nakita niyo yung kabaliktaran na si devil ay the father of all lies. He's a murderer dahil pinapatay niya yung espiritu ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. So namamatay yung spirit natin. Nawawala yung espiritu ng Panginoon natin, nawawala yung Holy Spirit sa atin, napapalitan ng mortal body na pwedeng mamatay at magkaroon ng second death uli sa Judgment Day. So, yan po, nakikita natin. So, kung si Jesus Christ is the way, the truth, and the life, ang devil naman is yung the father of all lies. Kaya sabi niya, huwag ka na lumapit kay Jesus Christ. Huwag ka na lumapit kay God mo. Hindi ka niya napatatawarin. So, ganun ang gagawin niya. Ganun ang gagawin ng demonyo sa buhay natin. So, ang faith natin talaga, ang author and perfecter ng ating faith ay si Jesus Christ. So, tayo lahat ay tumatakbo nga, di ba? Na kung tayo may mga dala-dala na mabibigat, mga kasalanan, yun actually ang meaning nun ay mga kasalanan yun. Kikita natin po ang kasalanan ng mundo ngayon sa 1 Corinthians 1 Corinthians Galatians 5:19 to 21 lang kuya pala. So dito po makikita natin ang gumagawa nito yung mga buhay na tao, nabubuhay na tao. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor sexual perverts, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor revilers, nor robbers will inherit the kingdom of God. So ito po yung daladalahin natin. And you were sanctified in the name, justified in the name of Jesus and the Spirit of our God. So habang tumatakbo tayo, tanggalin natin lahat yung mga nagpapabigat sa atin. So sa buhay natin, si Jesus Christ lang ang naglilinis sa atin, nagiging righteous tayo sa Panginoon, sa God the Father dahil sa Kanya. Dahil siya po yung walang bahid na kasalanan. So, sino po ang ibibigay ang faith kay Lord Jesus Christ? Sa po, malakas namin. Yan, palakpakan natin si Lord. So, yan po.
Sana po ang may naiwan sa inyo na kung itong na-share na salita ni Lord sa inyo, sana nagrema sa inyo at ito rin ay i-share ninyo dahil hindi tayo nahihiya sa salita ni Lord. Hindi natin kinakahiya ang salita ni Lord dahil kung kinakahiya natin ang salita ni Lord, ay ikakahiya niya rin tayo sa kanyang Ama. Wala tayong karapatan na hindi niya tayo i-represent sa ating Ama. Pag tinalikuran natin si Jesus Christ at ang kanyang salita, ay talagang wala na tayong pag-asa. Hindi rin tayo makakadirekta kay God. Luke 9:26 ba yun, Kuya? Yung I'm not ashamed. We are not ashamed of the gospel of the Lord. Kaya ito, may Facebook ko kayo. Ugalihin nyo nang maglagay ng mga verses doon. Yan po, Luke 9:26. For whoever is ashamed of me and of my words, and of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of holy angels. So ikakaya din tayo ng Panginoon pagka mawalan tayo ng faith sa salita ni Lord, sa mga teaching ni Jesus, sa mga salita ng ating mahal na Ama sa Biblia. So, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Thank you. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Kuya Alan. Balik po tayo sa ating text. This time, pupokus tayo sa verse 2. Kasi last meeting, nag-focus tayo sa verse 1. Nandito ba si Kuya Alan that time? Last meeting? Wala po. So, verse 2, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for who the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Why God used the term looking? Why not saying? Saying unto Jesus. Why looking unto Jesus? Why not saying unto Jesus? Why God used the term looking unto Jesus? I'll give you one example. Beauty is not on what you see, but on how you look at it. Nakuha niyo po? Hindi maganda. Ganda-ganda mo. Why? I look unto you. Hindi ka lang gwapo, kundi gwapong-gwapo. Why? Hindi lang kita tinignan, kundi talagang tumitig ako sa'yo. Mga kapatid, parang pumunta lang yung nasagip lang ng mata mo, you are seeing it. Pero yung pag-look, nagkaroon ka na ng attention, nagkaroon ng heeding. Amen? You give heed on it. So, oo nga, sabi mo kanina, parang meron akong nakitang dumi. Oo nga, may dumi. Nakuha niyo po mga kapatid? Why God didn't use saying but looking? Amen? Bigyan ko ng halimbawa ulit. Sa Matthew 5:28. Yung pagkukumit ng adultery and fornication or adultery. Hindi lamang yung physical. Amen? But even, sabi rin dito, but I say to you that everyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. And why God looks what not sees. Amen? Ito po yung differentiation, mga kapatid. Amen? Meaning to say, maraming Kristiyano, they are just only seeing Jesus, but they are not looking at Him. They are just only hearing the Word, but they are not listening to the Word of God. Amen? Nakukuha niyo mga kapatid, ang gusto kong i-point out, nakukuha niyo po. Amen?
When you look at Jesus, that means to say you are focusing on Him. Then Him alone. Not something else, not anyone else, but alone at Him. Amen? Kasi yung saying, mga kapatid, parang naglalakbay lang yung mata mo. Amen? Marahil, pakita-kita ka kasi saying lang. Amen? Marahil ay pwede kang sumablay dito, pwede kang sumablay doon. Pero kung ikaw ay looking unto Jesus, amen, you are focusing your life unto Jesus, amen, then, mga kapatid, you are going through holy life. Amen? Lalakad ka ng may kabanalan sapagkat ang tinitignan mo yung banal na halimbawa. Amen? Nakukuha yung mga kapatid, many people are just seeing the spirituality. They're seeing only the Word. They're seeing only Jesus. But they are not looking at the Word of God. They are not looking at Jesus. Amen? They're not looking at their spiritual life. Kaya nawawala sila. Amen? Tumagal na ng panahon. Pero kasi yun yung ginagawa nila. Hindi sila nakapokus, hindi sila nakatitig. Hindi sila kasi nakalooking. Nakalooking. Amen? Hindi sila hindi seeing, kundi hindi sila nakalooking. Amen? Nakukuha yung mga kapatid? Tingnan natin. Trabaho mo, kuya. Ano yung trabaho mo? Machine operator. Okay. Kung tinitingnan-tingnan mo lang yan, hindi ka nakapokus, mamaya, baka tamaan yung kamay mo. Amen? Marahil madisgrasya ka, o madisgrasya yung makina mo, o kaya magkaroon ng failure, o kaya yung magiging damage ng mga nasa paligid. Amen? But nagpo-focus tayo. Amen? Pag nag-focus ka sa something, mayroong paruroonan. Amen? Amen? Focus ka sa goal mo. Look at that goal. Amen? Hindi yung nasa paligid. Amen? Bibigyan ko yan ng focus o bibigyan ko ng looking. Pag looking, nakatitig ka, talagang yun lang. Tinitingnan. Yun. Nakikita ko? Yung, ang tawag mo doon? Speaker, surround speaker. Amen? Nakikita yung mga kapatid? Gusto ko siyang kunin, gusto ko siyang puntahan. Pero kung tumitingin-tingin ako rito, marahil ay hindi ako makakapunta doon ng diretsyo. Ano po? So, nais ng Panginoon na siya tignan natin. Amen? I-focus natin yung mind natin, yung mata natin sa Kanya. Amen? Alam niyo mga kapatid kung bakit yung mga iba ay nawawala? Kasi hindi sila nakapokus. Amen? Kailangan po ma-determine natin ang bawat sinasabi ng Panginoon. Bakit? Ay, glory to God. Natanong ko nga sa sarili ko kanina, bakit kaya? Yes, looking unto Jesus. Not saying unto Jesus. Amen? Nakuha niyo po mga kapatid? Praise the Lord. Our text sa Hebrews 12 verse 2. Si Lord mismo yung naghalimbawa. Amen? Sabi doon, looking to Jesus, the pioneer, or siya po yung nag-umpisa. Amen? And perfecter of our faith. Who for the joy that was set before Him endured the cross. Amen? Tingnan yung mga kapatid. Kung hindi siya nakapokus kay God, hindi siya nakalooking to God, amen? Hindi niya kakayaning gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? How, mga kapatid, isang halimbawa ay doon sa Matthew 26 verse 59, noong nandoon po siya sa Garden of Gethsemane, amen, mga kapatid, siya po ay is about to, pahirapan na siya, latiguin na, hanggang sa siya po ay ipako sa krus. Amen? So, sabi niya, He endured the cross. Amen? Sabi doon sa Matthew 26 verse 39, tingnan niyo mga kapatid. Ito po yung sitwasyon at pinakita ng Panginoon sa buhay natin na tayo rin mga kapatid, bilang siya ang halimbawa, siya yung ating focus, ay ganito rin po yung nais niya mangyari sa buhay natin. And He went a little farther and fell on His face and prayed. Nanalangin po siya, saying, ito po yung panalangin niya, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me.
Nevertheless, not as I may will, but as thou will. Amen? Let this cup, let this suffering, let this agony, let this tribulation in my life pass from me. Ama ko, wag mo nang iparanas to sa akin. Amen? Pero hindi. Dahil nakapokus siya sa Kanya at alam niya ang layunin niya. Amen? Alam niyo po yung purpose ng Lord sa buhay natin? Mga kapatid? Alam niyo po? Amen? Malimit ko mo sabihin, mag-focus tayo sa Kanya at gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Yun po yung pinapagawa ng Lord sa buhay natin. Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? So, ito po yung panalangin ng Lord. Pero, hindi, dahil sa nakapokus siya, alam niya yung direksyon ng kanyang gagawin. Amen? Hindi yung sa kanya masusunod, kundi ang Diyos Ama ang masusunod. Amen? Ganon din tayo mga kapatid. Amen? Kung minsan ito yung nais natin gawin, pero hindi. Yung nais ng Lord ang mangyari sa buhay ko. Amen? Kung nakapokus ka kay Lord, ito po yung magiging dahilan, ito yung magiging katwiran mo sa buhay. Amen? Ito po yung direction mo sa buhay, yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi yung sa'yo. Hindi yung plano mo, hindi yung kalooban mo, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto, plano at kalooban ng Panginoon. Dahil nakapokus ka sa Kanya. Pero kung hindi ka nakapokus sa Kanya, mananaig yung sarili mo, mananaig yung mga naririnig mo. Even sa akin, mga kapatid, huwag kayong magpupokus sa akin, but focus on the provider. Amen? When God calls the preacher, we should not focus ourselves onto the preacher, but onto the provider. Amen? I am the provision, you are the provision. I should not focus myself unto you, but unto the provider. Amen? So ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kaya nga kung nagpo-focus ka sa Kanya, then siya po yung masusunod sa buhay mo. Hindi yung sayo, hindi yung kung ano-ano sa paligid mo. Amen? Kaya nga napakaganda ng tinuturo ng Panginoon, looking unto Jesus. Not saying, but looking unto Jesus. Amen? So back to our text, despising the shame. Amen? Marami tayong mga kapatid, kakantsawan ka, siya nagsabor naging alive. Kung nakapokus ka sa kanila, hindi ka nakapokus kay Lord, wala na. Amen? Taglamig ngayon, malamig. Kung hindi ka nakapokus sa kanya, nga, no? Masarap nga kaya na matulog ngayon. Amen? Ang lamig ng panahon, lalo na pag nasa kwarto ka. Kailangan mo ng heater? Hindi. Kailangan mo si Lord. Amen? Magpainit ka sa Kanya. Amen? Alam mo, kanina giniginaw ako eh. Giniginaw ako kanina. Nung umawit tayo, mga kapatid, pinawisan ako. Pero gusto ko kasing pawisan. So, kanina hinubad ko yung jacket ko eh. Pero isunod ko ulit dahil gusto kong pawisan talaga. Amen? Gusto kong pawisan para labanan yung lamig na ito. Amen? Dahil gusto kong, yun po yung focus ko, gusto kong pawisan. Amen? So, mangyayari sapagkat nakapokus ako doon sa gusto kong pawisan. Amen? Ganun po mga kapatid ang buhay natin. Kung nakapokus ka sa isang bagay, then mangyayari yung nais mo. Amen? So, ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Despising the shame. Amen? Hindi mo natitignan yung mga kahiyan, buhay mo. Amen? Ay, lamig-lamig ng panahon, pupunta ko. Saan ka pupunta? Mamababae ka na naman. Wow, malimit ko pong marinig yun sa isang kapatid. Sino yung kapatid na yun? Amen? Nasaan siya? Parang hindi ko makita. Saan? Si Kuya Alpon, nasaan? Ayun yun! Ito pala! Di ba? Kinakantya mo siya lagi ng mga kasama niya. Amen? O, alis ka na naman. O, nandiyan ka na naman. Parang ganun eh. Amen? Pero glory to God, mga kapatid, hindi siya nakapokus sa mga tao. Nakapokus siya kay Lord. Amen? Kasi kung nakapokus ka sa mga tao, sa paligid mo, sa panahon, mga kapatid, tatangingin ka. Tatangingin ka. Amen? Taglamig ngayon. Dahilan na naman yan, taglamig ngayon. Noong tag-init, ganon din yung dinadahilan mo, tag-init. Ngayon, mainit. Amen? Kung hindi ka nakapokus kay Lord, maraming dahilan. Amen? Pero kung nakapokus kay Lord, walang ibang dahilan kundi yung sumunod sa Kanya. Amen? So, glory to God. Sabi ng Lord, and He sit down at the right hand of the throne of God. Iniisip niya na siya po ay mapupunta doon, siya po ay
uupo sa kanan kamay ng Diyos. Amen? Tayo rin mga kapatid, ano yung focus natin? Sa Kanya upang sa ganoon, tayo po ay mapabilang doon sa kaharian niya. Amen? Sino po ang handa na mag-focus kay Lord? Yung looking not seeing. Amen? Pag seeing, marami pong nangyayaring seeing, mga kapatid. Amen? Yung seeing, mga kapatid, alam mo yung seeing? Kagaya nito, narinig niyo yung salita ng Lord. Pag seeing lang yan, paglabas niyo, wala na. Pero pag looking yan, sabihin, nakapokus ka, then lahat ng salita na dumaloy dito sa salita ng Diyos, natanim sa iyong puso. Amen? Magkakaroon ka ng conviction para i-apply yan. Amen? Sige po mga kapatid, tayo po tumayo. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Not seeing, but looking. Focus. Because He is a holy God. Sabi ng 1 Peter, chapter 1, verses 15 and 16, siya ay banal na Diyos. Nais niya na mga anak niya ay banal din. Amen? 1 Peter chapter 1, verses 15 and 16. Kung nakapokus ka kay Lord, ito po yung mangyayari, mga kapatid. But as He which has called you is holy. Sino tumawag sa atin, mga kapatid? Si God, di ba? Siya ay banal. So be you holy in all manner of conversation. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, makikipag-ugnayan man, makikipagsalsa man, kailangan po, sabi ng Lord, ay may kabanalan. Because it is written, be you holy, for I am holy. Pwede kayong maging banal dahil ako'y banal, sabi ng Panginoon. Amen? Walang imposible, mga kapatid. The first manifestation of God, paano tayo magiging banal, mga kapatid? When we come to Him with humble heart and with full humility and submission unto Him. At humingi tayo ng tawad sa lahat, mga kapatid, ng ating mga kasalanan. Lahat. Spoken, thought, our deeds, kung lahat yan, mga kapatid, ay hiningin natin ang tawad sa Diyos. Sabi ng 1 John 1:9, He is just and whole to forgive us and to purify us from all unrighteousness. Kung tayo ay pinatawad ng Diyos, pagkatapos tayo humingi ng tawad sa Kanya, tayo ay banal at that time, mga kapatid. Kung ito ay imimintin natin na focus tayo sa Kanya, at mabubuhay tayo na may kabanalan. Amen? Come on, let's declare that our God is a holy God.
Salamat dahil ikaw ang banal. Ikaw yung perfectong Diyos. Na amin pong nakilala, Panginoon. Lord, tulungan mo po na kami ugat ay magpabuhay at makalakad na may kamanalan. Kaya mo, Panginoon, na tayo, Panginoon, ang aming focus, buhay namin. Ikaw lang ang aming titignan. Sa lahat ng bagay sa buhay namin. Ikaw ang aming desisyon. Ikaw ang aming plano. Ikaw ang aming trabaho. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang bawat gawa ng buhay namin, Panginoon. Lord, sa iyo ka namin, Panginoon. Pagpupulos upang magkaroon ng kakalaman ng bawat bagay, Panginoon, na may kamanalan sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat narito. Na Lord, kami pinakain mo, Panginoon, sa salita mo. Mga sariling kapayagan, Panginoon, at nais mo, Panginoon. Lord, salamat, you're holy, oh God. Come on, hold the Lord. Minsan pa, mga kapatid, sabi ng Panginoon, though I am holy,
You can be holy as me, says the Lord. If you receive that and focus unto Jesus, if you believe on that and focus unto Jesus, it will be done unto you. Lord, salamat. Ito yung nais mo, Panginoon, habang kami ugad ay nabubuhay sa mundong ito, na mabuhay na may kabanalan, Panginoon. Lord, kabanalan in the sense na lalakad kami, mamubuhay kami, na hindi nananadya ng kasalanan, Panginoon. Kuminsan sumasablay kami, kuminsan nagkakasala kami, ngunit Lord, nais mo na hindi namin sinasadya ang mga pangyayari. Nais mo, Panginoon, na lumakad kami mamuhay na may kabanalan. Dahil Ikaw ay banal. At kaya namin gawin sapagkat, Lord, Ikaw ang aming focus sa buhay namin. Lord, mangyari ang iyong nais sa buhay namin, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, bilang kami mga kapatid, gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, bilang instrumento mo. Bilang mga witness mo, Panginoon, Lord, magkakayan sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, kung paano mo kami inakay din, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, sa buhay namin na kami mag-akay, Panginoon. Lord, salamat sa bawat musician, sa bawat narito, Panginoon, sa mga anak mo. At ang lahat, Panginoon, O God, ay na-purify mo, Panginoon, na-sanctify mo, Panginoon. Maging ang lugar nito, God, ay patuloy mo, Panginoon, O God, na sinasanctify, Panginoon, more and more, O Lord Jesus. Dahil nais mo, Panginoon, ang bawat kaluluwa na papasok sa lugar na ito, O God, ay makakakilala. Lord, sa po ay makukonvert into Christianity, Panginoon, na Ikaw ang Diyos niya, Ikaw ang tagapagligtas niya, Ikaw ang focus niya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ang lahat na niniwala na ang Diyos natin ay buhay at banal, na tayo po, mga kapatid, ay dinisign yan banal, ay magsasabi na, Amen. The Lord. Amen.